Salamat po. Ayan. Happy midweek po sa inyo pong lahat mga kapatid. No? So ngayon ay June 26 at nagtutumulin ang panahon. Yan. Huwag maging unano sa pananampalataya. Aba, matindi ito ah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umaga na ito ay kami patuloy na lumalapit sa inyo at kami humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamalit, pagkakasala. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa mga oras na ito na kayo po ang patuloy naming sambahin at kayo lamang ang patuloy naming paglingkuran at bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo at tulungan niyo po kami maintindihan namin ito na kami po ay maging matangkad sa pananampalataya. Salamat Panginoon sa pagising niyo po sa amin, sa pagbibigay ng bagong buhay sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po sa ating pinaka-key text, no? 2 Peter 3:18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ng ayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Yan. Huwag maging unalo sa pananampalataya. Ibig sabihin, maging matangkad sa pananampalataya. Ganito na nga yung height ko magiging unano sa pananampalataya pa ay hindi maganda. No? Kinakailangan, ganyan na yung height natin, maliit na, mas tangkaran naman natin yung ating pananampalataya. So, paano yun? Ang sabi po ng banal na kasulatan, lumago sa biyaya, sa pagkilala sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Ang isang tunay na karanasang Kristiyano ay nagbubukas araw-araw na nagdadala ng may-ari dito ng bagong lakas at kasipagan at humahantong, sabi dito, humahantong sa patuloy na paglago sa espiritual na buhay. Yan. So, ang tunay po ng Kristiyano, ang isa pong Kristiyano, ay kailangan ay ang spiritual ay lumalago. No? Tumatangkad, mga kapatid, sa bawat araw. Bakit? Kristiyano, tagasunod ni Jesus Christ. Katulad ng ating Panginoong Hesus ang ayon sa aklat ng Lucas, siya po ay lumago sa apat na aspeto ng buhay. O sa physical, spiritual, mental, social, mga kapatid, lumago dyan si Jesus Christ. Ngunit ang mundo ng mga Kristiyano ay sagana sa mga nagkukunwaring relihiyoso na sa katunayan ay mga unano lamang sa relihiyon. May mga ganyan pala, no? Nagkukunwaring relihiyoso. Marami ang tila nakapagtapos na sa sandaling natutunan nila ang mga simulain ng pananampalatayang Kristiyano. So yung iba talaga nagkukunwari lang at akala nila sapat na yon, yung pala ay hindi, mga kapatid. Yung pala ay hindi. Yung pala ay marami pa dapat na mangyari sa buhay. Hindi sila lumago sa biyaya o sa kaalaman ng katotohanan. Wala silang ginagawa maging sa kanilang kayamanan o sa kanilang impluensya upang itayo ang layunin ng Diyos. Dito po mga kapatid, no? Yung hindi lumalago sa pananampalataya, nagkukunwaring Kristiyano o nagkukunwaring relihiyoso, mga kapatid, no? Ang sabi po doon, hindi lumalago. Hindi lumalago yung kaalaman sa Biblia, naging stagnant. Depende kasi yun sa naging DNA niya pagkatapos na siya ay mabautismuhan. Ano yung DNA niya? Siya ba ay nagsasaliksik ng Biblia o sabay lang siya sa uso? O sabay lang siya sa gusto ng maraming mga tao? O sabay lang siya sa mga laro sa church na nabautismuhan sa paglalaro? O nabautismuhan dahil sa katotohanan? Kung nabautismuhan dahil sa katotohanan, mahirap mawala yun. O, talagang siya ilalago sa pananampalataya. So dito mga kapatid, ang paglago sa Kristiyano, ang paglago sa pananampalataya ay yung gawin yung layunin ng ating pong Panginoong Diyos. Ang mga ito ay mga bubuyog sa pugad ng pukyutan. Hindi magtatagal ang klaseng ito sa lugar na kanilang kinatatayuan. Sila ay dapat mahikayat at sumulong o sila ay babalik sa pinanggalingan. So parang bubuyog, ano? Ah, um, kapag ka hindi pala lumalago, parang bubuyog. Nabigla na lang babalik doon sa kanilang yungib o kaya susulong. Ang tunay na mananampalataya, sumusulong mga kapatid. Hmm?
lumalago at idinadala yung salita ng Panginoong Diyos sa maraming mga tao. Upang matugunan ang mga pag-aangkin ng Diyos, kailangan mong gumawa ng personal na pagsisikap, ang sabi dito. At sa gawain ito, kakailanganin mo ang mga mapagkukunan ng isang patuloy na lumalagong karanasang Kristiyano. Yan. So dito po mga kapatid, kinakailangan daw po natin ng lumalagong Kristiyano. So papaano yun? Papaano yun mga kapatid? Kailangan merong pagsisikap, na personal na pagsisikap para lumago. Hindi natin po pwedeng asahan dyan ng ibang mga tao, kundi sariling pagsisikap. Sarili mga kapatid, hindi basta-basta. Bakit? Bakit sariling pagsisikap? Dahil buhay natin ito eh. Tayo ang nagpapasya kung lalago tayo o hindi sa ating pananampalataya. Sabi dito, ang iyong pananampalataya ay dapat na maging matatag. Ang iyong pagtatalaga ay ganap. Ang iyong pag-ibig ay dalisay at tapat. Ang iyong kasigasigan ay maalab, walang kapaguran. Yan, ang pananampalataya pala, hindi napapagod. Hindi napapagod na sumulong sa gawain ng Panginoon. Ang iyong tapang ay hindi natitinag. Ang iyong pagtsatsaga ay walang kapaguran. Ang iyong pag-asa ay maliwanag. Sa bawat isa, matanda o bata, ay nakasalalay ang responsibilidad sa bagay na ito. So dito po mga kapatid ko, sinasabi ng ating pong devotional, yung nakita kong word dito, yung walang kapaguran na pananampalataya. Walang kapagurang gumagawa sa gawain ng Panginoon. So bilang isang mananampalataya, responsibilidad natin na lumago. Yan. Lalo na yung pong matuto sa gawain ng Panginoon na mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi kung matagal ka ng mananampalataya tapos hindi ka pa marunong mag-share, no? Hindi ka lumago sa faith mo. Ang mga panganib sa mga huling araw ay susubok sa pagiging totoo ng ating pananampalataya. Totoo 'yon, no? Panganib sa huling araw. Ano 'to mga panganib sa huling araw, mga kapatid? Yung panganib sa mga huling araw, ito yung mga pagsubok, mga persecution na magdadala sa pananampalataya natin sa pagkaalugmo. Pero ang sabi dito, ang malalakas na bugso ng tukso ay tatama sa lahat at malibang nakadikit sila sa walang hanggang bato, sila ay maaanog. So yun, no? Yun yung panganib sa huling kapanahunan. Yung matinding tukso, matinding bugso. Kung tayo nakakapit sa walang hanggang bato, at sino yung bato sang-ayon sa banal na kasulatan? No, hindi po yan mga Davidian o mga tao. Yung nag-aangkin yung mga Davidian, sila daw yung bato, pambihira. Inagawan naman na nila si Jesus, di ba? Sa Daniel chapter 2, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus, ang matibay na bato na dapat natin kapitan, sandigan, ay ang ating pong Panginoong Jesus. Pag wala tayo sa ating Panginoon, matatangay tayo ng kaaway. Huwag isipin na maari kang iligtas na sumabay sa agos. Kung gagawin mo ito, tiyak na magiging isa kang walang kakayahan na biktima ng mga pakana ni Satanas. So hindi po pwedeng sabay sa agos, mga kapatid. Hindi po pwedeng sabay sa agos sa buhay na ito, kundi lumaban tayo. Lumangoy tayo pabalik at tutulungan tayo ng Panginoon. Magiging biktima tayo ng kaaway kapag tayo ay sasabay lamang sa agos, mga kapatid. Kinakailangan na tayo ay nakasalungat sa Kanya at papunta tayo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng masigasig na pagsasaliksik ng mga kasulatan at taimtim na panalangin, talagang dalawa yan eh. No? Pagsasaliksik at taimtim na panalangin, dalawang magkasama talaga yan. Para ihanda ng banal na tulong ang kaluluwa laban sa tukso. No, laban sa tukso, mga kapatid. Ano ang panlaban natin? Pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Diringgin ng Panginoon ang taimtim na panalangin ng nagsisising kaluluwa at itataas ang isang pananampalataya para sa iyong laban sa kaaway. Ngunit ikaw ay susubukan. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtitiyaga, ang iyong katatagan ay susubukin. Totoo yun, mga kapatid. Ang katatagan natin susubukin. Maaring sa pinansyal, maaring sa ating health. No? Pero ang sabi po dito, kinakailangan natin ng taimtim na panalangin
na pagsisisi natin, taimtim na panalangin mga kapatid ang pinakasikreto para managumpay tayo sa lakay ng kaaway. Dahil ito ay hindi naman natin laban, no? Ibig sabihin, kung tayo lang hindi tayo magtatagumpay, kinakailangan natin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay para makayanan ang lahat ng mga pagsubok. Maaring sa panahon na ito, sinusubok tayo financially, sinusubok tayo sa ating kalusugan, may sakit, no? Maaring sinusubok tayo sa loob ng pamilya, sa pamilya po natin, sa ating pag-aaral, sa trabaho natin. Maraming mga avenues na pwedeng sumalakay ang kaaway para tayo ay mawala sa pananampalataya. Pero ang kinakailangan natin, taimtim na panalangin, no? Pagtiyatiyaga sa pagbasa ng banal na kasulatan. Kailangan talaga nakakapit sa Panginoon. Ganyan kumapit sa Panginoong Diyos, nananalangin at nagbabasa ng Biblia, yung mga kapatid. Bakit? Dahil kung wala ang Panginoon, no, matatangay tayo ng agos ng mga pagsubok sa buhay. Matatangay tayo ng mga pagsubok ng mga suliranin sa ating pong mga buhay at hindi magtatagal, mawawala tayo sa pananampalataya. So ganyan po mga kapatid. Kaya sabi ni Pedro sa 3:18 ng 2 Pedro, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ng ayon sa hanggang sa araw na walang hanggan. Amen. No? Tayo po ay lumago. Yan ang word ngayon pong umaga. Lumago sa biyaya at pagkilala sa Panginoon. Yan. Bakit? Dahil kung hindi tayo lalago, madali tayong masisira ng kaaway. Dahil ang kaaway mga kapatid ay laging merong bagong dinidevise na mga mapanlinlang na gawain. No? Kapag kaunano pa rin tayo sa pananampalataya, after 5 years, no? After 2 years, after nating mabautismuhan, ganun pa rin yung ano natin parang bubuyog. Babalik sa kanyang lungga agad. Eh, madali tayong matatangay ng kaaway. Madali tayong matatalo ng kaaway. Pero kung tayo sumusulong sa gawain ng Panginoon, tayo ay gumagawa sa gawain, no, ng pagbibigay ng mabuting balita sa lahat ng mga tao, tayo ay lumalago sa pananampalataya. No? The more na tayo ay nakararanas ng pag-ingat at biyaya ng Panginoon, the more na nakikilala natin siya, the more na tayo ay lumalago sa pananampalataya. Ating dalangin mga kapatid, na sa bawat araw ng ating pong buhay, wag nating kakalimutan, wag nating hahayaan na tayo ay maging maliit sa pananampalataya. No? Kung bumawi, doon na lang tayo bumawi sa pananampalataya mga kapatid. No? Diyan tayo bumawi ang maging matangkad sa pananampalataya. So, God bless po sa inyo pong lahat. Patuloy nating idalangin ang mga kapatid natin na sinusubok sa panahon natin ngayon, sa anumang uri ng iba't ibang uri ng buhay, no? Sa physical, sa health, sa financial, sa pamilya, mga problema sa trabaho, problema sa kung ano pa man, isama natin sila sa panalangin. At itype po natin yung ating mga prayer requests para po sa umaga po na ito. So ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Muli po, happy midweek po sa inyo pong lahat. Control
Amen. Salamat po kay Sister Karel. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Ayan, ano, tama-tama sa lesson natin. The longer I serve Him, lalo akong tumatangkad sa pananampalataya. Ang galing, ano. Ayan, salamat po. Sa kay Sister Karel, 3 points ang aking nakita, mga kapatid. Paano daw tayo magiging hindi unano sa pananampalataya? Kaya nga yung dapat pagka maliit yung height, dapat at least sa pananampalataya ay matangkad tayo, no? Ayan. Point number 1, lumago ang pagkakilala kay Jesus. Ayun pala, no? Palaguin natin yung pagkakilala natin kay Jesus, nang sa ganun ay hindi tayo mapabilang sa nagkukunyaring Kristiyano. Bakit nagkukunyaring Kristiyano? Yung mga nagkiklaim na Kristiyano sila, hindi na makilala si Jesus, ano? Punong-puno ng doubts sa kanilang buhay. Pagka may doubts ka sa buhay, hindi pala talaga kilala si Jesus. So, dapat tayo lumago yan, ano, pagkakakilala kay Jesus. Number 2, sumusulong, pasulong. Ayan. Sabi nga ni Pastor, sulong lang sa gawain, pasulong lang. Hindi sumusuko sa kahit ano pa mang pagsubok na dumating sa buhay. Dire-diretso lang, one day at a time, mga kapatid. Tayo hindi mag-iunano sa pananampalataya. At pangatlo, magpakontrol tayo sa Kanya. Magpakontrol tayo sa Kanya. Hindi sabihin niya na robot na tayo, no? Hayaan natin siya yung mauna sa atin, na isuko natin ang ating sarili. Yung bang lahat ng ating mga gagawin, dapat isipin natin, ito ba yung matutuwa si Jesus? Ikalulugod ba niya ito? Pag yes ang sagot mo, papakontrol tayo kay Jesus. Yan ang mga pamaraan para tayo ay lumago sa pananampalataya, at magagawa lamang natin yan kapag tayo always connected kay Jesus, ano. Yes, salamat po, Pastor, sa magandang lesson sa umaga na ito, at patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa pagitan ng pananalangin ngayong umaga na ito. Kung wala na kayong karagdagang kahilingan, let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa napakagandang lesson sa umaga na ito, kung paano kami hindi magiging unano sa pananampalataya. Ama, alam namin na kayo ay nariyan palagi kasama namin. Ngunit heto kami lapastangan, di kami karapat-dapat. Pahingi po ng tawad sa aming mga pagkukulang. Sa umaga na ito, nais namin ilapit muli ang aming mga sarili, na tulungan kami na maging matangkad sa aming pananampalataya. Hinihiling namin ang Holy Spirit na sumama sa amin araw-araw, na kami ay mas lalo pa lumago ang aming pagkakilala po sa inyo, na sa ganun ay hindi kami matawag na nagkukunyaring Kristiyano. Makilala namin kayo at mawala ang aming mga pagdududa sa inyo dahil sa mga sitwasyon na dumarating sa aming buhay. Tulungan din niyo po kami na palagi sumulong pasulong. Ano pa man ang pagsubok na dumarating sa aming buhay, maging matibay kami, huwag kami susuko, sapagkat sa inyo ay tunay na may pag-asa. At sa huli, nais namin isama sa panalangin na ang aming pagdedesisyon ay inyo pong tulungan, na kami ay hayaan namin na kayo manguna sa aming buhay, na nawa ang aming magiging mga desisyon ay inyong ikalulugod, hindi namin ikakalayo sa inyo. Maraming salamat sa mga puntos na ito, makatutulong sa amin para kami ay hindi maging unano sa aming pananampalataya, at sa papatuloy na aming panalangin. Kasama pa rin namin ang aming mga prayer request, ang mga pangangaral na ginaganap sa bawat churches, sa aming local churches, sa aming district, ang BBX sa Kampugo, sa Tabacao, at kayo din yung pangangaral na patuloy Santa Rosario, at kayo din yung aming week of prayer sa Hagapan. Ay patuloy namin sinasama sa panalangin ng Holy Spirit palagi manguna sa amin, na kami makagawa ng tama na ayon sa inyong kalooban. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga nagre-review na si Brother Romel, Sister Rica, bigyan sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Ang anak ni Brother Danreb nawa ay sa mga sandaling ito ay siya ay maayos na at maaari ng makapaglaro ulit, makita ang inyong kabutihan kung nagpagaling sa kanya. Sa amin din pagpapatuloy si Sister Ana Rosbel Hermino sa kanyang treatment, bigyan siya ng malakas na pangatawan, resistensya,
at karunungan ng mga doktor ay bigay po sa kanila ng maging maayos ang kanilang pag-treatment na gagawin at maging malakas siya, madaling makarecover at higit sa lahat total healing at makasurvive siya sa kanyang pinagdaraan ng pagsubok sa kalusugan. At ipagkaloob din po sa kanilang pamilya ang kanilang mga pangailangan, lalo higit sa mga pinansyal sa kanilang mga kailangan upang sa ganun maramdaman nilang lubos ang inyong pagmamahal. Amin din patuloy na dalangin si Lynn Peralta sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman, si Jesse Eugenio sa kanyang pagka-stroke, siya po ay makarecover ng mabilis, palakasin po ang kanyang pangatawan palagi. Ang family ni Sister Emelinda Macalalag, kasama na si Manong John, Christina Palyarca, and then si Ma'am Lovejoy Diwa, si Jessie Miel Duque, si Lilia Mencias Umanya, Lorna Cambietes Cordoba, si Nana Juning, si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos. Gayon din patuloy namin sinasama sa panalangin si Baby Josiah, Rodesia Cordoba Tomas, Elria Lopez, Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, Cloreline Abesillas, at gayon din si Gary Mercado, Brid Renato, si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si Judeline Perolino. Gayon din yung mga pamilya ng mga nakikinig ngayon. Samahan kami sa araw maghapon na ito na palakasin ang aming resistensya. Bagamat maulan, may umuulan at mainit ang araw, gayon din yung mga kapatiran namin na nagtatrabaho sa malayo sa kanilang pamilya. Si Brother Rudy Masiklat, si Sister Joy Valencia, si Sister Aiza Erilia at iba pang mga kapatiran na din namin nabanggit ay samahan niyo po sa kanilang pagtatrabaho araw-araw at ang kanilang pamilya ay maging maayos at hindi mahirapan ang kanilang communication. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate JJ Concepcion, si Gregorio Santi, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamorin, si Erica Eli Santos Rivera, si Tina Santos, gayon din si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso. Patuloy na kagalingan at kalakasan ng aming panalangin ang parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin, lalo na yung kanyang mama na patuloy pa rin namamaga ang kamay, ay aming panalangin ang kaginhawaan sa kanyang pakiramdam sa maghapon na ito. Ngayon din si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi Renato Santos, si Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. At sa huli, patuloy namin dalangin ng kagalingan kina Precious Cabasag, Precious Jerquina, kaya RC, Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Toque at Erlinda Doque. At amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pasasalamat ni Brother Danrev at ang kanyang anak ay magaling na. Salamat sa inyong paggabay, salamat sa inyong pagpapagaling, at salamat din sa lesson muli na ito sa umaga na ito. Sa pamamagitan ng inyong gabay at patnubay, kami hindi magiging unano sa pananampalataya. Nawa, bantaya kami sa maghapon na ito, kaya muna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami po ay maging karapat dapat sa inyo, one day at a time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.